Kontra sa Clippers kahapon mga idol, no, hindi naman eye-popping tong mga in-score ni D'Angelo Russell pero decente na off the bench with 13 points and 6 assists. May tatlong turnovers dyan na yung iba ay maiiwasan naman pero overall okay ang naging epekto niya sa floor kontra dito sa Clippers. And ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ang napansin nyo rito mga idol? Wala si LeBron, wala rin si Austin Reeves. At dahil nga rin out po si Gabe Vincent for the next 2 months, mukhang mas madalas tayo makakakita nung ganito na si Russell ang primary ball handler ng LA. Assuming syempre na nandun pa siya sa team, ang susunod na guard na katuwang niya ay si Christina. So obvious choice talaga na si Russell ang magpapaikot ng bola para sa LA kung ito ang 5 mo. Para sa akin, sa mga ganitong oras mo mamaximize si D'Lo kasi mas epektibo siya kung mas nahahawakan niya yung bola. Simpleng pick play lang to with AD. And ang ganda nung skip pass niya rito. Pwede niya kasing direktang ipasa na lang kay AD ang bola dyan, pero baka maipit nga lang po sa AD. So nag-skip pass na lang siya patungo kay Christie. Sa mga oras naman na ito mga idol sa second quarter, kasama na ni D'Lo si LeBron at Reeves, kaya hati-hati talaga sila sa bola. And mauulit dito yung sa nakaraang clip pero si Wood naman ngayon ang screen setter. May kita rin natin na naghesi siya rito. Pinapamukha niya kay Kawhi na ipapasa niya kay LeBron ang bola kasi doon siya nakatingin. Sabay inatake pa rin talaga ang depensa. And ayun, hindi niya ginawa ng 2 beses yung sa iisang play. Kanina skip pass, ngayon naman pinili niyang umatake. Goes to show lang na creative din tong si D'Lo sa pag-operate ng pick and roll. May kita muli natin si Russell mga idol na mag-skip pass dito. At smart move nga itong ginawa niya kasi kaka-double team nga lang po kay LeBron. So nagkakarambola pa ang Clippers sa kung sino yung tao nung kung sino. Naturally kasi syempre, isi-swing ni D'Lo ang bola dyan papunta kay Christie hanggang sa makahanap sila ng libre. Pero nakaredy na nga po si Harden dyan para tapatan si Max. So skip pass na lang. Hindi inaasahan ni Harden yon at nakarecover din naman kagad ang Clippers at nakatapat si Coffee. Pero good decision pa rin yon mula kay D'Lo. Again, another showing na naman na okay ang nangyayari kapag nahahawakan naman niya yung bola. Pick play lang ulit to with Wood, and since wala siyang nakuwang advantage dahil nga nag-switch lang si George sa kanya kagad, tinawag niya si Max para magbigay ng isa pang screen. And dito pa nga lang po nagkakaintindihan na si D'Lo at Christie at kung ano ang gusto nilang gawing parehas. Nakita na nga nilang switch ang nangyari. Si Norm na ang tatao kay D'Lo at si George kay Max. And dahil nga ganon, naging 2 steps ahead ang LA at tumutulak na si Max kay PG para mahuli siya. Good chemistry mula sa dalawa. Now, ito yung dapat syempre maging consistent pa si Russell. Lagi at lagi talagang may mahihigop na multiple players tong si LeBron, even si AD. Kaya may mga oras na malilibre siya, like dito nga. And baka hindi nyo alam pero sa mga catch and shoot na tres si D'Lo this season, nag-average siya ng 42.6% so far, which is elite level na. Pero 1.3 attempts per game lang siya dito. Although hindi ramdam talaga pero stats nga po ang nagsasabi na maganda ang porsyento ni D'Lo sa mga ganito. Although syempre kaya rin bawas ang mga minuto nito lately ay dahil sa mga possessions tulad nung ganito. Tangan-tangan niya ang bola at si LeBron, grabe na ang pagsil dito sa kalaban niya. Kung hindi naman niya mapapasahan, andyan din si Vanderbilt na walang tumatao. Pero si Lodi wala, napatigil na lang dyan and na-turnover to. Tignan nyo yung body language ni LeBron after nyan. Sabay noong si AD naman ay hindi pa nakakapag-seal ng maayos, doon naman din niya binigay. So hindi mo rin talaga nagagets minsan. At nagtaka rin si AD sa ginawa niya. Pahirapan din. Medyo mahirap din po intindihin itong si Russell mga idol. Yes, ang pinaka-okay para sa kanya ay pag nasa kamay niya yung bola. Hindi naman sa buraot siya, pero nagagamit niya rin ang vision niya tsaka yung mga parang kontra-tempo niyang galawan kontra sa kalaban. Kaya better siya with the ball. Pero kahit naman wala, okay yung catch and shoot threes niya para mag-fit pa rin kung kasama niya si LeBron at Austin Reeves sa court. Siguro lately talagang nakaka-apekto lang sa kanya yung trade rumors kaya mababa ang moral niya. Pero yun nga, kung ako ang tatanungin, siguro okay itong ginawa ng LA na may oras talaga si D'Lo bilang primary ball handler tapos sila ni AD ang tambalan. Mukhang okay sila magkasama. Para kahit na nakaupo si LeBron at Reeves, may magpapaikot talaga ng opensa. Pero kayo ba mga idol, sa tingin nyo ba, paano kaya magagamit ng LA itong si D'Lo? Starter, bench player, or trade piece? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.